Morning everyone. Pakibati po ang inyong mga katabi bago tayo mag-umpisa. Name is Pastor Saul. I'll be preaching today. And before we hear the Word of God, we'll be spending a minute or two in personal prayer, silent prayer. Pero bago po tayo mag-pray, let me ask you this simple question. Maybe you want to ask this to your neighbor this morning. Why are you here? It can be somewhere in Cavite, Tagaytay, di ba? Or in a coffee shop. But why did you come? Ba't ka pumunta ngayong araw na to dito sa church? Mahirap sagutin, no? Ay, tao kasi gusto mag-worship. So be it. But again, before you come to the Lord in prayer, it's between you and God. Ask yourself, why am I here? Ba't nga ba ako pumunta ngayong araw na to dito sa church? Kapatid, kung ano man ang rason mo, ba't ka nandito ngayon? I'm glad that you are here. Masaya ako na nandito ka at hindi ka kung saang lugar. I'm not saying that kasi may magandang mangyayari sa'yo ngayon. Well, probably. Pero there's no assurance. Siguro gusto ko lang sabihin is, in this place, you can talk to God. Yan. Again, I'm not saying na hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo pwedeng kausapin ang Diyos sa ibang lugar, pero this place is really for you. Designed para kausap mo ang Diyos sa kung ano man ang iyong sitwasyon ngayon. Maybe you are celebrating, bago matapos ng taon na to, may promotion, praise the Lord. May salary increase, praise the Lord. Mayroong bagong trabaho, diba? Kung naman, bakasyon. No? Then this place is for you. Kasi dito, sasabihin mong, Lord, I don't deserve this. Mas mahusay sa akin yung office mate ko, pero salamat. No? Or maybe you're here, confused. Punta ba ako dito? Punta ako dito? No? Should I accept this offer? Should I reject? Should I change yung aking course sa college kasi hindi mo matapos-tapos, 15 taon na. No? You want to seek direction from God. You are in pain, somebody in the family is in pain, you want to intercede for that person, then this place is for you. No? Wala pong isang sagot at simpleng sagot sa tanong na bakit ka nandito ngayon, pero masaya ako nandito ka, makakasama kitang manalangin. Tatagpuin ng ating Panginoon. So whatever it is mga kapatid na dala-dala nyo ngayon, let's come to the Lord. Let us all be silent. We thank you, Lord, that you have brought us here this morning. This place is a safe environment for your children. Because here, Lord, we can be honest. We can be totally honest. Kung ano man ang mga nangyayari sa buhay po namin, Panginoon. Knowing na dito, Panginoon, tinatanggap po ninyo kami. Dito, Panginoon, kinakausap po ninyo kami.
dito, Panginoon, na tatanggap po namin ang mga direksyon na gusto nyo sa aming mga buhay. Dito rin, Panginoon, we receive correction and conviction from your word, from your spirit. Thank you, Lord, for the presence of everyone here. Father, itong mga kapatid na to ay pagod, may mga pinagdadaanan, may mga takot, may mga pangamba, may mga karamdaman, Panginoon, ng iba. Kung hindi man sila, Panginoon, somebody in the family is in pain, suffering. Whatever the context, whatever the situation, Panginoon, we lay everything at your feet. Binibigay namin sa inyo, Panginoon. Maasa po kami na meron po kayong gagawin. Maasa po kami na meron po kayong sasabihin sa amin sa umaga pong ito. And yet others are here, Lord, returning to you. Haba ng panahon, Panginoon, na umalis sa paglilingkod sa inyo. Mahabang panahon na umalis sa inyong presensya. Today, Lord, somebody's coming home. And we know, Lord, that you are going to welcome this person into your family once more. Thank you. We remember our country, yet there's another typhoon coming. Lord, protect us. May we intensify our gift of resilience. Tulungan niyo, Panginoon, mga kapatid na maapektuhan, especially in the North, Central Luzon. Rain will be heavy in the coming days. Protect your people, Lord. Guide us. Help our government, Lord. They're doing their jobs. Di man perfect, Panginoon, but at least they're doing their job. Help them, give them wisdom. May they lead, Lord, with righteousness. And today, Father, we will be hearing your word. Lord, I pray that you will make our hearts a good soil, good ground, where the gospel can be planted and flourish and bless others. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Again, mga kapatid, magandang umaga po. Welcome to our church. Welcome to all generations. We will continue sa atin pong series na about sa soil, no? The soil that represents our hearts. Ano po ang nangyayari sa ating mga puso when it comes to the gospel, di ba? At binasa kanina yung ating teksto at nagsasabi na itong mabuting, maganda at matabang lupa ay nagpuproduce ng maraming harvest. Ayan. Yan po yung ating pag-uusapan sa umaga pong ito. Review ng mga previous messages natin dito po sa ating series. Nilagay ko na ito ng mga life lessons where mabilis natin maintindihan. Number 1, pinag-usapan natin yung hard soil. Ayan, may mga puso talaga na kahit anong gawin mo, pag dumapo dyan yung salita ng Diyos, yung gospel, wala talaga sa kanila yun. No? So tanggapin nyo na mga kapatid, huwag tayong maging naive na lahat ng tao ay excited patungkol sa salita ng Panginoon. Because there are people whose hearts are inherently resistant sa gospel. Sabi nga dyan, outright rejection of the gospel kasi pagka tanim pa lang doon, dahil hard soil siya, and expose siya, the devil, no, na sinisimbolo ng birds, inuha lang agad yon. So there was no chance whatsoever for the gospel to be planted or to take yung pagkakataon na umugat doon. Wala talaga yon. And then we've also tackled yung rocky soil.
mayroon namang lupa, pero mas maraming mas maraming bato. At dahil mas maraming bato at konti yung lupa, okay sana kasi tutubo naman, kaso lang, agad nawawala. Ayan. Agad namamatay. So ang lupa po na yan ay, ang simbolo po niyan ay mga bato, at ibig sabihin po nun, mas mataas yung tendency ng init kaysa sa moisture. No? At may mga puso na tumatanggap naman talaga, gusto naman nilang sumunod sa Panginoon, gusto naman nilang maglingkod sa ating Panginoon, but the reality na ang pagiging Kristiyano ay mahirap, agad silang nawawala. When hardships, trials, sufferings, temptations, or sabihin na natin mas mabigat pa sa temptation, agad po silang lumalayo at di nagtutuloy. In other words, namamatay din po ito. Yung pinag-usapan natin, yung soil na marami pong tinik last Sunday, it is a crowded heart. Yan. Maraming nangyayari sa puso niyan. In fact, ang kagandahan sana dyan sa soil na yan is good talaga siya. So sobrang good niya, ang dami niyang pwedeng i-accommodate. So naghalo dyan yung pagnanais na sumunod sa Panginoon at yung tawag ng mundo. And this heart cannot process the competition. At sabi ko nga, sa competition ng gospel at saka yung tawag ng mundo, mas laging nanalo yung tawag ng mundo kasi yun yung default natin. So, hindi siya namatay, buhay pa rin itong soil na to, pero wala siyang bunga. Problem is, ang hinahanap at requirements ng ating Panginoon ay bunga sa puso at sa buhay ng isang tao. So pag-uusapan natin ngayon, the good soil. Kung saan naitanim, lumago, at nag-produce ng rich harvest. So ang central points po ng parable po na ito ni Jesus, the parable of the sower, is this. Mayroong generous sower. Now, hindi niya alintana kung saan mahuhulog yung kanyang tinanim. Basta ganun siya ka-generous. Lahat ng pwedeng pagtaniman, tataniman ko. No? Si Jesus po yun. He is the ultimate sower of the word, of the gospel. Number 2, there is an abundant supply of seeds. Seeds representing the word of God, the gospel. So hindi ho yan mauubos habang buhay ho tayo dito. No, sa mundong ito, hindi ho mauubos yan. Lagi pong mayroong mga tao na gustong mag-share ng gospel at yung Bible will be there. No? Number 3, ang challenge is, meron kasing 4 na magkakaibang uri ng lupa. Tanong is, nasaan po tayo sa mga bagay na yan? Yung last type of soil, yung ating pag-uusapan ngayon. This soil is described by Jesus as the good soil. Matabang lupa. Nakaka-relate naman kanyan dahil nung nag-pandemic, ano bang pinagagawa nyo? Siguro mga 90% of you here, transition sa pagtatanim-tanim, di ba? Naging mga plantita, karamihan sa inyo. At yun na yung kinaubos ng bank account ninyo. No, kasi mahal din pala yung mga tanim, di ba? Relate kayo dito. Good soil. So, it described ni Jesus as good, where the seeds bloom into a healthy and mature plant. At yung mga tanim na to yields rich harvest. Pansinin po natin ang magkakaibang rendition. Kasi mayroon po tayong word na i-emphasize dito, mga kapatid. Tinatanong, Matthew chapter 13, verse 8. Sabi niya, still other seed fell on the good soil, where it produced a crop 100, 60, or 30 times what was sown. That's from Matthew. Luke chapter 8, verse 8, sabi niyan, still, other seed fell on the good soil, It came up and yielded a crop 100 times more than what was sown. Tingnan natin si Mark. Anong sabi ni Mark? Still, other seed fell on good soil. It came up, grew, and produced a crop, some multiplying 30, some 60, some 100 times. The adverb still.
kung ang ginagamit po ninyo ay NIV, Bible, makikita ninyo, still ang ginamit. 3 gospel writers na gumamit niyan. Pero, pag gumamit ka ng King James, ibang translation ng Bible, King James uses the conjunction but. No? Or sa Tagalog, kung Tagalog ang hawak niyong Bible ngayon, ngunit ang nakalagay. And it gives us hope and encouragement this morning, mga kapatid. Kasi yung tatlong nauna na mga soils, kung saan nagtanim sana, sila po ay great source of discouragement and hopelessness. Nagtanim, hard soil, kinuha ng dyablo. Tumubo sana yung pangalawa, namatay dahil sa persecution. Hindi kinaya. Yung isa naman, buhay sana, hindi nakabunga kasi nasakal ng tinik. So, discouraged tayo. But still, in the kingdom of God, at yung pinag-uusapan natin ngayon, meron talagang good soil. That's the good news here. Kasi meron talagang good soil na nag-aantay, naghihintay sa mga seeds to be sown doon sa good soil. So the question is your heart a good soil for the gospel? 3 failed investments. Gusto mong tawagin siyang ganon. Pero sinasabi ng Bible, teka lang, mayroon pang pang-apat. And there is hope. Una, pag-usapan natin. There is a multitude of good soils. Yun yung mensahe sa atin ng 3 gospel writers. Matthew, Mark, and Luke. Still, sabi niya, or sa King James, but, binabawi. Diba? Sabi niya, still other seed fell on good soil. Now, simplihan lang natin to. Just do the math. 3 succeeding failures, and in this list, sa mga failures na to na 3, 2 patay. Kinain ng ibon, ang isa namatay talaga, natuyo, at yung isang buhay, totally unfruitful naman or unproductive. Hindi ba yan yung strong definition ng mga reality, nangyari sa ating mundo pag pinag-usapan yung gospel? Nag-share ka ng gospel, daming tumatanggap, pero unti-unti nawawala. Share ka ng gospel, wina-welcome tayo, and then unti-unti hindi nagtutuloy. No? Humanly speaking, mga kapatid, it is a losing battle. It is a bad investment. No? Unprofitable venture. Laging ganon. Last year, nag-share kayo ng 500 plus na mga tao. O ilan ang nandito ngayon? Diba? So laging ganon ang realidad sa mundo pagdating sa salita ng Diyos. Now, try to think of the ministry of Jesus. Diba? Thousands of people fed. 5,000. Isang eksena, 4,000. At hindi pa sinama dyan yung iba pang mga miracles. Diba? Ilang mga tao ang pinagaling ni Jesus. Ilang mga taong binuhay mula sa mga patay. And yet, towards the end of His life, even His disciples deserted Him. Yung mga pinakain ni Jesus, yung mga binuhay na mga patay, yung mga pinagaling sa anong mga klaseng mga sakit, sila din yung nagsabing, crucify Him. So, pagdating sa gospel, yung interaction ng mundo at ng gospel, mga kapatid, laging parang lugi. Laging 3 against 1. 3 failures, isang matagumpay. Kahit pa i-relate mo yan sa iyong personal na experience. Pero nga, sabi ni Jesus, still, other seed fell on good soil. At yung mga disciples, pinagtiyagaan talaga ni Jesus yon, even after na umalis na sila kay Jesus, nung pinako si Jesus sa cross, His power and His grace made the apostles turn back and live fruitful and powerful lives. Kasi nga, meron pa ring mga good soil. The gospel, makikita natin ngayon, advanced to many places and will continue to gain grounds in our time and beyond. Why?
Because, sabi ni Jesus, still other seed fell on good soil. Kung titingnan mo lang yung failures, kung titingnan mo lang yung tatlong magkakasunod pa naman din na mga failures, mawawalan ka ng pag-asa. Sabi ni Jesus, but still, merong good soil. Regardless of initial results, mga kapatid, tinanggap, hindi pinansin, no? Initial results. Sowing seeds of God's kingdom is the only work na hindi mo dapat kailanman itigil. No? Sowing seeds. Pagpapatuloy sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon should never stop. It is because the process and the outcome are totally independent of our control. Titigil lang yung trabaho mo doon sa pagtatanim. Now, you don't know, tutubo ba yan? It's none of your business. Magbubunga ba yan? Hindi mo business yan. Bahalang Panginoon yan. Pero hindi mo pwedeng sukatin, tama na nga itong ginagawa ko ito, wala naman nakikinig. Di ba? Tama na nga itong preaching dito. Hirap-hirap gumawa, tapos matutulog lang kayo dito. Balang araw maniningil na ako kasi may aircon, so may kape. So kung punta ka dito, matutulog sa preaching ko, bahala na. Joke lang. Of course, naintindihan ko yung iba sa inyo galing sa call centers, no? Galing sa mga, nagbago na yung mundo, naintindihan ko yun. Nagjo-joke lang po ako, mga kapatid. You want to sleep, go ahead. No? Hindi natin dapat itigil. Kasi, yung process, yung outcome, ang Diyos ang bahala. At wala naman din tayong special spiritual gadget to detect kung yung pusong yan ay good soil o hindi. Tama ba? Ang iba kasi mabagal lang, pero nagtutuloy. Ang iba matagal, pero nagbubunga din. Ultimately, the person must decide. And the Lord will cause growth and multiplication. Remember, sabi ni Jesus, still other seed fell on good soil. Meron at merong mga mabubuting mga lupa, mga matatabang mga lupa para sa salita ng Diyos. What an encouragement. Sinasabi nito, there is hope for the gospel. People are waiting for the good news to come sa kanilang mga bahay, kung nasaan man po sila. At kahit i-extend mo pa yung application yan sa iba't ibang bahagi at areas ng buhay mo. After a series of disappointing setbacks, the Lord said, still other seed fell on good soil. Maaring yung puso na yan, still transitioning from hard to good soil. Bigyan natin ng time. Maaring yung puso na yan, nagta-transition from yung maraming thorns to good soil, bigyan natin ng time. Maaring nagta-transition from rocky soil to good soil, bigyan natin ng time. Kasi, sabi ng Bible, sabi ni Jesus mismo, meron at merong mahuhulog sa matabang lupa. Again, the question is your heart a good soil? Huwag nating titigilan ito, mga kapatid. Malaking encouragement, malaman natin na tatlong magkakasunod na failed ventures, pero yung pang-apat po pwede. Ikaw na lang, no? Imagine mo yung sarili mo. Ilang beses kang dinalaw ng pastor. Ilang beses pinaliwanag sa iyo yung gospel. No? At ilang beses ka nagtago-tago, no? Para, yan na si Pastor Ding. Ganap na ng parking doon, no? Tago yung tsinelas ko, sabihin niyo, wala ako dito. Alam na namin yun. Okay lang. At least nandito ka ngayon. Good soil. Dahil meron talagang good soil. Pangalawa, great multiplication happens with good soil. So, ito na ngayon. Matagal hinanap ang good soil. Yung mga nauna, lahat failed. Pero ito, Matthew 13,
verse 23. Sabi yan, kaya't ito ay namumunga ng sagana. May tig-100, may tig-60, at may tig-30. Let's talk about investment. Nag-invest ka ng 3 beses, 2 patay, yung isa buhay pero unproductive. Ang ibig sabihin lang yan, mga kapatid, napakasimple lang yan, bankrupt. No? Wala na talaga ibang explanation dyan. Bankrupt talaga yan. No? Pero kasi sinabi ni Jesus na mayroong good soil, nagtutuloy tayo sa pag-i-invest sa buhay ng ibang tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos. The amazing result is this. The harvest from one good soil, imagine this, vanishes the misfortunes of 3 bad soils. Yung 3 namatay, 2 namatay, isang hindi nagbunga, na o-offset yon ng isang nagtutuloy. Sa agricultural scenario noon sa Israel, of course, wala pa namang gadgets noon, wala pang technology yung panahon ni Jesus. Sabi ng mga theologians, ito lang po yun, mga kapatid. Pag nagtanim sila at good harvest, sabihin natin yung season ay napakaganda, yung climate maganda, yung lupa maganda. Yung ratio po ng investment ay ito, 8:1. Pinaka-exceptional na yung harvest sila ng 10 sa isang itinanim. Pero ang pinaka-successful dyan na rate ay 8:1. Sabi ni Jesus, ang lowest dito ay 30. Imagine that. Sa literal na pagtatanim, pinakamagandang harvest na ng magsasaka, 8 sa isang itinanim. Pero sabi ni Jesus, sa kanyang kingdom, pinakamababa 30. Pinakamataas 100 or maybe even beyond. Diba? May 30, mababa, another harvest ay 60, another ay 100. This is too good to be true. But it is indeed true in the economics of God. Not even the best of investors and the most benevolent of banks will give you that much interest. Yung actual nga na tanim, 8 lang sa isa. Ito sabi ni Jesus, pinakamababa, 30. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Pag nakatagpo ng good soil ang gospel, mamumunga ng higit pa sa iyong inaasahan, truly, our labor in the Lord is not in vain. 3 magkakasunod na failed investments, pero mayroong isang namunga. Ma-offset lahat ng 3 lugi. The fruits of grace in believers are of the same quality. Sabi ng isang Bible scholar, yet not of the same quantity. Magkakaiba ng dami. Pero yung quality niyan, pareho lang. Galing yan sa Panginoon. Pangalawa, pag pinag-usapan natin yung bunga, yung harvest, fruits are always for the benefit of others. Pag namunga ka, laging para sa iba yan. Yung analogy dyan, meron ka bang nakitang puno na namunga na siya rin mismo kumain ng bunga niya? Di ba? Wala. Ang bunga ay para lagi sa iba. Pangatlo, katotohanan sa sobrang dami ng harvest, some fruits will be harvested in heaven. Hindi dito. Ito yung sinasabi ko. Pampalubag loob sa dami mong paghihirap, sakripisyo para sa gospel, parang walang nangyayari. Pero nung may lumabas na isang good soil, the crops from good soil trump the crippling failures of the 3 unproductive soils. When you invest in God's kingdom, you will soon forget the hardships, failures, frustrations, and pain
ng mga nag-reject ng gospel. Sobrang dami ng bunga ng good soil na nakikita natin ngayon sa isa't isa. Makakalimutan natin yung tagal ng proseso ng discipleship. Sa wakas, nakita mo na yung inaalagaan mo ngayon, noon na nagmamature ngayon. Makakalimutan mo lahat ng pagod. Nung tatlo na naunang failed investments. Kasi, sabi ni Jesus, laging mayroong good soil. Now, ano ba ibig sabihin ng spiritual fruits o yung bunga? Ano ba ibig sabihin ito pag nagbunga? Ano ibig sabihin yan? Tatlong paliwanag. Number 1, it means, pag sinabing nagbunga yung buhay mo, spiritual attitudes. No? Now, babasahin mo ngayon ang Galatians 5:22-23. Meron po diyang listahan ng tinatawag na spiritual fruit. Siyam po yun. Mamaya sa bahay, basahin mo kasama yung mga anak mo. No? Tanungin mo sarili mo kung nakikita yan sa'yo. Nag-umpisa yan sa love. No? Nagtatapos yan sa self-control. Yun, pinakauna. Dapat makita yun sa atin. Pangalawa, mayroon tayong tinatawag na righteous actions. Yung mga pagkilos o gawi na masasabi nating mayroong katuwiran. So, lalaman na natin yan. Number 1, pag sinabing righteous action, holiness. Romans chapter 6, verse 22. Yung holiness, hindi lang po yan morality. Kasi, mayroong mga lumalabas na survey ngayon sa Amerika, sa ibang bahagi ng mga Western countries. Di ba dumadami yung mga atheists doon, agnostic atheists? At alam nyo ba, na sila ang pinakamababait ng mga tao? Isa sila sa pinakamatahimik na mga subdivisions sa Amerika. Mga atheists, mga agnostic. Oh, what happens to the Baptists? No? Tayo magugulo. Di ba? So hindi siya basta morality or ethics. It's beyond that. It's holiness from God. Number 2, generosity. Righteous action. Sabi ni Paul, Philippians chapter 4, verse 6. Number 3, contentment. Hebrews chapter 13, verse 5. So pag sinabi mong righteous actions, dapat nag-interact yung tatlong yan. Or at least nakikita siya. No, yung tatlong yan. Holiness, generosity, and contentment. And number 3, pag sinabing bunga, new converts. Dapat meron tayong nadadala sa Panginoon. Dapat meron tayong nababahagi na ng salita ng Panginoon. No? Merong mga nakakilala sa Diyos because of us. Itong tatlong ito, mga kapatid, ito rin yung tatlong bagay na hindi na-experience nung tatlong nauna na mga namatay. So it's a good time for you to inspect your heart. Nakikita mo bang nangyayari ito sa buhay mo? Itong mga bungang ito at nagmo-multiply sila sa ating buhay. Pag sinabi mong yes, kahit papaano, then you are a good soil for the gospel. It is beyond morality. It is beyond multiplication. Although, of course, kasama sila, di ba? In Greek, the phrase bears fruits. Kasi yung nakalagay doon, yung nakatanim sa good soil, tutubo yan at mamumunga. Pag tinignan mo po yan sa Griego, kung saan originally written yung Bible, New Testament, yan po ay present imperfect tense. Ano ibig sabihin? It describes true believers who bring forth fruit continually. Kaya sa present imperfect. Kasi hindi ka pa tapos ngayon, bukas magbubunga ka uli. Sa susunod na taon, magbubunga ka uli. So ito po ay tuloy-tuloy.
in all manner of activity undertaken for the glory of God. The key is consistency. Because grace is available every day, fresh from the oven of God. Listen, there is no such thing as lump sum spirituality. Paliwanag ko yan, ha? At kung if you're coming from the Catholic background, humingi ako ng paumanhin, I don't mean to offend you. Pero ito, lapit na December. Tama? Anong pinakasikat na ginagawa pag December? Simbang gabi. Ilang araw yan? Siyam. Kung di ako nakakamali. Siyam na araw yan. Bakit mo pilit piniperfect yan? Kasi, naniniwala ka, pag na-perfect mo yan, matutupad yung mga wishes mo. Wish mo lang. Ito pa. Pagdating ng January, mayroon pong dalawang major festivities sa dalawang pinakamalaking lungsod ng Pilipinas, Manila and Cebu. So bakit millions of people will go there, magyayapak sila, for 24 hours? Samantalang minsan, alam niyo, pag August, yung buong Nazareno, nasa Parksville, nasa subdivision namin, literally. Wala naman nagpupunta doon. Bakit pag January, napupunta lahat ng tao sa Pilipinas doon sa Quiapo? Lump sum spirituality is this. Gagawin ko tong sakripisyong to, dama yung isang buong taon. Naintindihan nyo? Hindi po ganoon sa Bible. Kaya nga, ine-emphasize natin dito, hinukay natin sa Griego, na ito pala ay present imperfect tense. Nangyayari siya ngayon, pero hindi pa tapos kasi bukas gagawin mo na naman siya uli. Mamumunga ka uli bukas. Nakakalungkot kasi minsan hindi rin natin ito naintindihan, mga kapatid. Hindi natin naintindihan that spirituality is obedient, reliance, trust, total abandonment of self in God's gracious and mighty hands in every moment of life. Kahit tayo mga Krisyano, hindi rin natin ganun naintindihan ito. Akala natin yung ating mga sakripisyo noon, sapat na yon, damay na isang buong lifetime mo, hindi ka na active uli sa church kasi naglingkod ka na sa Kanya noon. Hindi ho siya ganon. Now, kung nakikita mo sa sarili mo that you are prospering right now, that you are bearing much fruit right now, just a warning. When you reach this point, you must be very careful kasi pwede kang madulas dyan, mga kapatid. Babalik ka sa previous soil, which is thorns. Maraming thorns. And unknowingly, convert the fruits into thorns. Yung mga binigay na fruits ng Diyos sa'yo, naging thorns. Bigyan ko ng example. Think of pastors transitioning na maging mga politicians. Lumaki ang church, nakilala siya, sumikat siya, tag-mayor. At siyempre talo. Na-scandalize ang church. Kung kaya mga pastors, kung kailan sumikat, kung kailan nakilala, kung kailan dumami yung simbahan, nagtayo ng investment scam. Yung mga members din, yung mga... Ito yung sinasabi ko. Hindi siya lump sum. Present, think of this. Balik tayo sa ating mga grammar ng mga elementary tayo. Present imperfect tense. Tuloy-tuloy. Hindi mo pwedeng sabihin na faithful ka nung teenager ka, damay na hanggang ngayon. Every day. Walk with God. Pangatlo, panguli, mayroong matrix of spiritual fruitfulness. Good soil, maraming bunga.
At ito ang gusto ng Diyos sa atin. So anong matrix dito? Pag sinabing matrix, matrix is the substance or environment where something develops. So ano ang nangyayari dyan? Sabi ng Synoptic Gospels, ibig sabihin Matthew, Mark, Luke. Tingnan natin to. Anong paliwanag ni Jesus? Bakit siya tinawag na good soil? Number one, kasi magkakaiba na sila dito. Kanina, tinignan natin yung mga kapareho, pareho talaga ito magkakaiba. Sabi ni Matthew, at ang katulad naman ng binhing na hasik sa matabang lupa ay ang mga taong, number one, dumirinig. Ito yung common dyan, dinig. Kasi sa mga Israelis po, ang dominant sa 5 senses nila ay hearing. Okay? Sa atin, dama. Di ba? Sabi yan, dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Umuunawang mabuti. Umuunawa na, mabuti pa. Natin to. Kaya't ito ay namumunga ng sagana, may tig-100, may tig-60, at may tig-30. Ito pong Matthew 13, verse 23. Ina-address niya yung issue ng rocky soil. Kasi yung rocky soil, pag binasa mo, agad siya may enthusiasm, quickly receiving the gospel. At kung gaano niya kabilis pinrases yun, ganun din siya kabilis na wala. Sabi ni Matthew, umuunawang mabuti. Kapatid, your response to God's word requires time, reflection, pag-isipan mo mabuti yan. Yan ang sinasabi ni Matthew. Dumirinig at inuunawang mabuti. Ano yung at stake dyan? Time. Ang rocky soil, nung narinig, bigla-bigla tinanggap pero hindi pinrases. Nung na-realize niyang mahirap pala maging Christian, nawala siya. That's from Matthew. Pag-isipang mabuti. Unawaing mabuti. Pangalawa, tingnan natin si Mark. Sabi niya, ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. Sila ang mga taong, again, nakikinig. Kasi nga, dominant sa kanila yan. Tumatanggap. O wala kay Matthew yan. Sabi niya, nakikinig, tumatanggap sa salita ng Diyos, at namumunga ng sagana. Again, pare-pare yung bunga. Ano ina-address ni Mark? It is a sharp contrast to the hard soil which rejected the gospel immediately. Kasabi ni Mark, itong good soil, tinatanggap niya yung gospel. The hard soil rejects the gospel. Sana ikaw yan. Panghuli. Kay Luke. But the seed, in English ko ito kasi mayroong nawawalang word sa Tagalog. Lahat na ng translation ng Tagalog, ginamit ko, may nawawalang word, which is very important pa naman. English na lang natin. So yan. But the seed on good soil stands for those with a noble and good heart. Marangal na puso. Marangal at mabuting puso. Who hear the word. Again, hear. Di ba? Pero hindi lang siya nakinig. Retain it. Pinanatili. Ito yung nawawalang word na sinasabi ko sa Tagalog. And by persevering, produce a crop. Anong ina-address nito? Yung thorns. Kasi yung thorns, hindi siya nag-persevere. Yung thorns, hindi niya pinanatili sa kanyang puso ang gospel. Hanggang nasakal ng cares of the world. So mga kapatid, kung naintindihan mo to, at alam mong ito ang nangyayari sa puso mo, nawa, datnan tayo ng Panginoon. Ang tutuloy, hindi sumusuko, hindi tumatalikod, hindi patuloy na nagnanais
na maglingkod sa Kanya at mamunga ng sagana para sa kapurihan ng Panginoon. Siguro ang challenge sa atin is this. Kung hanggang ngayon, confused, dito ka pa rin, ano ba talaga ang klaseng puso mayroon ka? After hearing this message, ask the Lord to make your heart a good soil for the gospel. Let's end our message with this. Be a faithful sower. Why? Kasi mayroon talagang good soil. Good soils abound in the Word. Marami talaga yan. The fruits from good soil negate the frustrations and failure of other soils. Ang dami mo nang dinala sa Panginoon, 10, pero isa lang nanatili. Pero yung isa na yan, pag nagbunga yan, ma-offset niya yung lahat. Ganun kasimple ang sistema ng Diyos. Number 4, be a blessing by living a fruitful life for the glory of God. Nawa tayong lahat na nandito ngayon at mga nakikinig sa atin, masabi natin, tayo'y matabang lupa dahil namumunga ng sagana ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo ay maging pagpapala, hindi lang sa ngayon, kundi sa mga susunod na generation, sa ating pamilya at sa ating lipunan. Tayo pong lahat ito mga kapatid. And be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon
generations and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going and your weeping and rejoicing. He is for you, 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 Amen. Amen. Let's pray. Bless your people, Lord. Paranas yung Panginoon ng mga blessings po ninyo, favor. Especially yung mga panahon ng kagipitan, pagkakasakit, mga calamities na nangyayari sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, Panginoon. Mga gyera sa iba't ibang bahagi ng mundo. Panginoon, remind us of your blessings and favor. Di lamang para sa amin, kundi sa mga susunod na generation, Panginoon. Ang simbahan pong ito, ang aming mga pamilya. Dismiss us, Lord, with your love. Empower us, enable us, Lord, to face another week of our lives. Panginoon, pinagkakatiwala namin ng gusto sa inyo, mga activities namin, the students, Lord, ingatan niyo po sila, those who are commuting, Panginoon, sa mga trabaho, places of business, Lord, be with them. May your favor, Panginoon, be upon them. Sa mga alaga ng tahanan, Lord, even the elderly of this church, Panginoon, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Samahan niyo po ang bawat isa sa amin. May the Lord bless you and keep you. May the good Lord make His face to shine on you, be gracious to you. And may He lift up His countenance on you and give you peace. Amen.